Hello, mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin muli itong tungkol kay Alice Guo na still hanggang sa ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan. Maraming mga haka-haka na ito daw ay isang Chinese spy. Itong ilang mga government officials natin, siyempre ayaw naman nilang basta tahasang magsalita. Pero, palagay ko, sa kanilang mga personal na opinion, na pag-usap-usapan na nila yan, na naniniwala silang ito nga ay isang spy. Okay. Base po kasi sa mga kasinungalingang pinagsasabi niya, yung mga malalabo na sagot niya doon sa mga katanungan sa Senate hearing. Napaka-questionable talaga ng pagkatao nito. Ayon dito kay Alice Guo, siya daw ay lumaki sa isang farm. Nag-alaga daw siya ng mga baboy. Nag-alaga ng baboy, nagpakain ng baboy, tumulong magpaanak ng baboy. Pero kung titingnan niyo po siya sa ngayon, the way she moves, the way yung mga pagpilantik ng kanyang daliri, alam niyo mga kababayan kasi, ang totoong tao, ang totoong, lalo babae, kapag ikaw talaga ay totoong lumaki sa isang farm, doon ka lumaki, nag-alaga ka ng baboy. Hindi po ganyan ang hindi ganyan ang kilos po ng isang lumaki sa farm sa baboyan. Hindi ganyan kapino. Naintindihan niyo ang ibig ko sabihin? Crude. Medyo may pagka-crude dapat. Or kahit na sabihin pa natin, okay, sige. Nung tumanda na siya, bigla na siyang naging sosyal. Matagal pong mawala yun. Kung talagang totoo na doon siya talaga lumaki at nagpapakain ng baboy. Nagpapaniwala tayo dyan. At isa pa po na napapansin ko. Kung talagang siya ay lumaki sa farm at doon siya sa loob ng bahay na educate, hindi siya pumasok sa elementary school. Sa kindergarten, elementary, high school, college, siya daw ay nag-aral o tinuruan, tutorial lamang sa loob ng bahay. Ang malaking tanong, bakit kaya? Bakit siya hindi hinayaang makapag-enroll o makapag-aral at makipag-socialize sa mga tao, sa ibang mga bata, mga kabataan, mga classmates. Kung ganon, kung nasa loob lang pala siya ng bahay, doon siya in-educate, hindi siya naglalabas ng bahay, hindi siya nagpupunta sa labas ng bahay, hindi ba siya nakikipag-socialize sa mga kapitbahay, sa mga kabarangay? Paano siya natutong managalog? Ang tatay niya ay Chinese. Yung nanay niya, according to her, hindi niya nakilala. Iniwan siya, hindi niya kilala. Na, according to her ulit, ang nanay niya yung Pilipina. Come on. Alam nyo, hindi po napaka-normal sa isang, although may mga nangyayaring ganyan, pero bibihira po sa Pilipinong nanay ang nang-iiwan ng anak. Ngayon, kung siya ay iniwan ng kanyang Pilipinang ina, lumaki siya sa piling ng kanyang ama na isang Chinese, pure Chinese. Saan siya natutong managalog? Kung sa buong all of her life, natuto lang siya sa isang teacher. Wala siyang nakakasocialize ng mga bata.
Paano siyang natuto ng matatas na pananagalog? Kasi ang language po na nakukuha yan, natututunan yan sa pakikipag-socialize, sa pakikipagkwentuhan, sa pakikipag-usap sa mga native speakers. Ang galing niya managalog. Kung totoong siya talaga ay sa loob lang ng bahay nag-aral and educate, napaka hindi ka panipaniwala. Saan siya natuto? Sino kausap niya, mga baboy? Marunong managalog yung mga baboy na alaga niya. Sino yung mga kausap niya sa loob ng bahay? Maliban kay Teacher Rubilin, wala siyang binanggit na mayroon silang mga katulong na Pilipino. Ang nakapagtataka, saan siya natutong magtagalog? Na napakahusay niyang managalog. Doon sa kanyang vlog, pinakita niya doon na nag-aalmusal siya ng paborito daw niyang tuyo. Hello! Napaghahalata yung pambubola, pambubudol. Alam niyo pinag-aralan kasi yan ng mga inchik eh. Pinag-aralan nila, inalam nila, ano bang mga paboritong pagkain ng mga mahihirap na Pilipino? Sa almusal, tuyo. Maniwala ka dyan na kumakain niya ng tuyo. Tapos ito ngayon, ang sabi niya, ang naging negosyo niya ang naging hanap buhay nila. Nagpakain siya ng baboy. Babuyan. Babuyan ang negosyo. Tapos ngayon sa loob ng ilang taon lang, nakabili na ng 10 ektaryang lupain, tapos nagpatayo ng mga hindi lang 2-3 building, kundi mahigit 30 building. May malaking negosyo. Ang kanyang mga sasakyan, mga sosyal ang sasakyan. May Mercedes-Benz, mayroong Toyota Toyota ba yung Expedition? Mga mamahalin ng sasakyan. May sariling helicopter. Isang magbababoy. Abay, mag-alaga na lang tayo lahat ng baboy. Kaya palang makabili ng helicopter ng isang magbababoy. Hindi natin tinatawaran ng isang magbababoy, no? Kung ang kanyang babuyan, kahit pa ang iyong babuyan ay sa loob ng isang ektaryang babuyan na puno ng baboy, excuse me, bibili ka ng helicopter para saan? Ang mamahal ng mga sasakyan. Pwede ba? Alam niyo mga kababayan, ang dami-dami pang mga pag-uusap na sugar-coated. Aminin na natin. Yan ang katotohanan. Itong si Alice Guo ay isang spy. At ang kanyang mga negosyo na itinayo dito, dyan sa Bamban, hindi niya pera yan. Hindi niya pera yan. Pera yan ng komunistang China. Mali? Pera ng China. Pinupuhunanan ng government ng China ang mga Chinese nationals na ipinapadala dito sa atin para mag-spy at mag-populate. Sila ang mag-populate ng bansa natin. Mamili ng mga lupa, magtayo ng mga negosyo, magtayo ng mga illegal na negosyo. Mga illegal. Ano yung pogo na yan? At itong mga ipinapadala dito, mga itinatapon dito ng mga Chinese nationals, mga patapon, mga tao sa China na inaayawan na nila, mga patapon na tao, mga kriminal.
Di ba? Mga pugante ang pinapadala dito para dito maghasik ng lagim sa bansa natin, mga kababayan. Alam mo itong Pogo, itong mga illegal na negosyo na ginagawa nila dito sa Pilipinas, na ang lahat ang promotor ay mga incheck, Pogo, prostitution, drugs. Saan ba galing ang drugs? Di ba sa China? Alam mo sa China, bawal ang drugs. Hindi ka pwedeng mahuli doon na bangag-bangagan sa drugs. May kalalagyan ka talaga. Bawal na bawal doon ang mga droga. Pero ang mga inchik, gusto nila magnegosyo ng droga. Since bawal sa China magnegosyo ng droga, dito sila ngayon sa Pilipinas. Dito ang playground nila. Dito lahat, okay, pwede. Everything is possible here. Lalo na nung panahon nung Duterte administration, doon yan. Doon kumalat ng husto. Ngayon pa lang natin nadidiskubre. At laking problema ng iniwan na ito ni Duterte sa atin. Yan lang na Pogo na yan. Na hanggang ngayon bakit hindi pa yan talaga maubos-ubos na ipasara? Mabuti naman itong na-expose na Pogo business na ito dyan sa Pogo operation dyan sa Banban. Kahit papano, na-deport na yung mga ilang Chinese. Sana nga po tuloy-tuloy. Kasi, sa totoo lang, hindi lang yan sa Banban. Marami pa yan. Hindi lang na-expose. Yan pa lang ang na-expose sa ngayon. Salamat doon sa nakatakas na Vietnamese at Malaysian. Kaya yan na-expose. Biruin mo, sa China bawal ang droga. Sa China bawal ang illegal na mga negosyo. Itong illegal na online gaming. Tapos pupunta sila dito sa Pilipinas para dito ihasik. Putya. Ang Pilipino walang alam sa ganyan. Dadalhin dito, iimpluwensyahan yung mga Pilipino, imbis na walang alam tungkol sa ganyan. Hindi pwede doon sa inyo, kaya dito ninyo dinala. Ngayon mga kababayan, wag na kayong mga nandiyan sa gobyerno, wag na nga kayong pinapaganda-ganda nyo pa ang aminin nyo na ito si Alice Go ay communist spy. At pwede ba itapon na yan, ibalik na yan sa China? Napakasinungaling na babaeng yan. Dito maghahasik ng, naku, masyadong napakalaking insulto sa ating mga Pilipino ang ginagawa dito ng Alice Go na yan. At yung mga katulad niya. Biruin mo, napakaliit na bayan ng Banban, hindi naman niya napakayamang bayan, pero siya na mayor. Di paoro helicopter pa. Ang mamahal ng mga sasakyan, mamahaling mga sasakyan, mga kagamitan, mga bag na mga designer, hindi na nahiya. Samantalang dito yan kinikita sa loob ng bayan natin. Sino naman ang niloko ng mga ito? Isang simpleng magbababoy? Ganyan na kaagad ang lifestyle, ang lawak ng negosyo at ng pag-aari. Mga kababayan, lahat na yan, funded yan ng China. Huwag na tayong magmaang-maangan pa. Yang mga Chinese na galing mainland, bagong salta dito, namimili ng mga
hekta-hektaryang mga lupain, napakalalawak na mga lupain, hindi naman nila pera yan. For sure, pera yan ng gobyerno ng China. Inutusan sila na magpunta rito, magkunwari na turista, magkunwari na mga negosyante, estudyante. Tapos yung mga tanga na mga local government officials, tuwang-tuwa pag namili ng mga limpak-limpak na lupain ang mga inchik na ito. Hindi man lang nag-iisip na sa pamimili ng mga malalawak na lupain, tayo ang inaagawan. Diba? Kasi, natapalan siguro ang mga ito. Diba yung nandiyan dyan sa Pampanga, yung napabalita na ilang hektarya ang binili? 10 hectares, pagkatapos namili pa ng 40 hectares at gusto pa ng dagdag. At ito namang mga tangang Pilipino, mga tanga, mga stupido na mga local government officials, tuwang-tuwa naman. Hoy, ano kayo dyan? Mag-isip-isip nga kayo. Nakakita lang kayo ng malaki investment ko, no? Pagganahin nyo utak nyo. Hoy, yung governor dyan sa Pampanga, sino bang gobernador dyan? Yung mga mayor dyan. Diba ang lalawak na mga biniling mga lupain dyan? Halos gusto nang ubusin ng mga inchik ang lupa ninyo dyan. Hindi nyo ba naiisip? In the near future, wala, magigising kayo sa isang umaga, wala na kayo ni gapalad na lapad ng lupa. Dahil ipinamigay nyo na sa China. Ang tatanga ng Pilipino. Karamihan. Tuwang-tuwa, pero hindi nyo alam, pinagtatawanan tayo ng China dahil sa mga katangahan natin. Buti dito sa amin sa Bicol, wala pa akong nalalaman na may ganyan eh. Wala akong alam na pogo dito. Wala pa akong nalalaman dito na isang inchik na galing mainland China na namimili ng mga lupa. Ang meron dito, inchik, na gusto ring ubusin ng kalupaan dito sa probinsya namin. Chinese din, pero dito yan ipinanganak. Itong napakaswapang sa lupa. Kilala nyo? Si Saldico. Congressman. At mataas, di ba may posisyon siya dyan sa Congress? Ano bang posisyon niya dyan? Appropriations. Ang yaman-yaman yan dito sa Bicol. Halos lahat ng mga kalupaan dito, inuubos niyang bilhin. Sa napakamurang halaga. Balita ko may nabilihan dito na tig 50 pesos yata. Ang dami na dito nabili na lupa. Delikado pa nga, pati lupa namin dyan sa baka makulimbat pa. Kapag nalaman na walang titulo, ipapatituluhan. Inchik yan. Kaya malayo ang loob ko dyan. Yan ang congressman dito, 2nd District. Tapos, sa susunod na eleksyon, ang patatakbuhin naman niya, kapatid niya. Inchik din yan. Pare-pare yan sila. Kaya yung mga inchik na dati na dito pinanganak, at yung mga bagong salta, iisa lang. Iisa lang ang takbo ng mga utak niyan. Ang magkamal, ang maangkin ang mga kalupaan dito sa Pilipinas. At ang nakakalungkot mga kababayan, paano nangyayari na nabibili nila ito? Walang kontrol. Hindi kaya kasalanan na rin ng gobyerno natin ito? Bakit hinahayaan na
mangamkam ng mga pagkalalawak na lupa ang isang tao o isang pamilya. Walang kontrol sa pag-aangkin. Hindi man lang pag-aangkin, binibili, pero my goodness, bakit hinahayaan ang ganito? Ariin na lang ng isang pamilya, kagaya ni ng mga magpamilya-bilyar. 'Di ba? Pinagbibili yung mga kalulupaan kahit na agricultural. Mga lupa na ang gaganda ng tubo ng palay, mamaya ka mo, makita mo, may mga nakatayo ng bahay dahil ginawa ng subdivision. Kaya paano hindi magmamahal ang bigas natin? Nabawasan yung mga lupa na pinagtatamna natin ng palay. Sino may kasalanan? Gobyerno. No, hindi gobyerno ni Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos ngayon pa lang yan umupo. Yung mga nakaraang administrasyon. Diba, lisin sana kung hindi nawala yung apula kay Marcos Sr. Hindi sana nagkaganyan. Nung pumalit kasi yung mga, nung nagsipagpalit yung mga hidiputa na pumalit ka, nagpaglayas kay Marcos Sr., nagkaganito na yung bansa natin. Ay, nako. Sorry. Yun lang po mga kababayan, nakakainis isipin na ganitong nangyayari sa bansa natin. Wala man lang, walang kontrol, hindi mahigpit sa mga bagay-bagay. Hindi kagaya sa Amerika. Alam mo, minsan naisip ko tuloy na, buti pa lugod na kung hinayaan na lang natin na Amerika yung nagpapatakbo dito sa bansa natin, baka hindi tayo nagkaganito. Ganun din lang, yung mga Pilipino, kakandara pa na maging American citizen, tapos ayaw magpasakop sa Amerika. Hello? Tapos ngayon magmumuntik-muntikan tayo na masakop tayo ng China. Mas mabuti pa kung hindi na lang tayo nagkaroon ng independence. Amerika na lang yung nagpatakbo sa atin. One of the American states tayo. Ano? Hindi naman talaga tayo marunong mag-govern sa sarili natin eh. Tingnan mo yung mga politiko natin. Matitino ba yan? Kaya minsan, buti pa kung hindi na lang tayo binitawan ng Amerika eh. Diba? Kunwari, ayaw pasakop sa Amerika. Pero nagkakandara pa naman maging American citizen. Plastic! Diba? Although ako ayoko naman maging American citizen. Okay na ako maging Pilipino. Pero marami sa atin gusto maging Amerikano. Tapos kunwari, independent, hindi sakop ng isang foreign power. Ganun din lang naman tingnan mo. Nakatayo ba tayong mag-isa? Di ba umaasa rin naman tayo sa Amerika sa tulong militar? Kasi ito kasing yung mga lintik na dilawan yung nagpatalsik doon sa Marcos Sr. na mga inggitero. Ay, di bale. Ang pinag-uusapan natin si Alice Guo, napunta na tayo kung saan. Tama na nga ito mga kababayan, mahaba na eh. Basta para sa akin itong si Alice Guo, spy po yan ng China. Isa sa mga spy na ipinadala dito. Kaya dapat po yan, ipa-deport na yan. 'Di ba? Mga kababayan, mahalin po natin at ipaglaban ang ating bayan laban sa mga Alice Guo. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Peace.